Mayong adlaw hinigugma nga mga kauturan kag malipayon nga adlaw nga nagpahuway sa sining aga ato naman diskason o kung aton pagatun-an ang aton nga Sabbath School lesson sa ikaduwa nga Sabado sa sining ikatatlo nga quarter sang tuig 2021 kag ako gid nalipay nga ini nga palutuntunan ginadala sa inyo sang Path Ministry. Ang Path Ministry actually mga kauturan is an acronym. Ang P stands for Psychology and Christian Perspective. A stands for Arts, that includes education and music. Ang T stands for Theology. It's talk about the life of a Christian and our relationship to God. And H stands for Health and Home. Kag ini nga ministry mga kauturan, may ara siya mga lambuton, building psychologically healthy society, developing one's potential, Christ-centered lifestyle, and making home a little heaven down on earth. And we are so happy, malipayon kami karon mga kauturan, nga ang kaupod nakon sa sining nga aga sa pag-discuss ang atong Sabbath School lesson. Amo ang aton isa ka utod nga nagikan sa Sipalay, nakatapos siya sa iyang pagtuon sa Central Philippine Adventist College bilang theologian. Kagkaroon mga kauturan nag-engage siya sa teaching ministry nga nag-work siya karon sa Department of Education dira sa Miguel Montilla National High School. Ang aton nga guest sa sinigid nga aga amo si Sir Theody Lowen Toledo ang Hilada. Maayong aga, mayong adlaw sir. Mayong aga Pastor Hilden, subuman sa aton nga mga viewers sa sining aton nga media ministry o sa Path Ministry natin ng mga viewers. Sa tanan, mayong aga, thank you for having me here, Pastor, sa pag-upod sa imo sa pag-discuss ang aton karon nga quarterly lesson para sa sining nga semana. Salamat gid sir sa pag-accept sa sining challenge nga maging katapo ka sa aton Sabbath School lesson nga ini ikaduha naton nga leksyon sa sining nga quarter nagatig-ulo siya, Restless and Rebellion. Apang sa hindi pa kita magapadayon, hindi ugma nga mga kauturan sa pag-discuss ang aton nga leksyon, aton anay agdahon ang presensya sang balaan nga espiritu pagi sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Labing gamhanan kag maluluyo namon nga Dios, nga yara ka sa mga langit sa sinigid nga hapon Ginoo. Lubos kag himpit ang amon kalipay nga kami Ginoo makpakigbahin sa imong mga pulong sa mga kauturan nga nagsubaybay sa sining nga palatuntunan sa sining nga ministry kabay kun tani Ginoo nga ang imong pag-agubay kag pagbendisyon amon maangkon paagi sa paghatag sa amon sang kaalam mo langitnon agud amon mahantupan sa nagakaigo Ginoo ang lesson, ang leksyon nga amon pagkatun-an karon nga makatabang sa matag adlaw-adlaw namon nga pagkinabuhi. Salamat gid Ginoo sa pagsabat nimo sang amon pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Aton gid panamyaw ang mga kauturan naton dira sa Sipalay District, labi na gid sa pagmamalahan ni Pastor Jeter Canoy, dira man sa aton nga mga kauturan sa distrito sang Bago, sa pagmamalahan ni Pastor Alvarez, kag sa tanan nga mga membro sang Iglesia Adventista dire sa Negros Occidental Conference pagi sa pagpamuno sa aton pinalangga nga presidente Pastor Rene Enapan kag sa tanan nga mga kauturan sa nagkalain-lain nga mga conferences kag mission nga malabutan sa aton sini nga palatuntunan. Maayong adlaw sa inyo tanan kag malipayon nga adlaw nga inugpahuway sa inyo mga utod. Kag sa hindi pa kita padayon mga kauturan, ako nanay pangabayon si Sir Owen sa pagbasa sang aton sadsaran nga teksto sa aton nga pagtuon sa sining nga aga. Okay, para sa ang sentro sang aton nga pagtuon para sining nga semana, aton makita mga hinigugma sa nahaunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 11 nga nagasiling, karon ining mga butang nahanabo sa ila subong nga paandam, apang ginsulat sila sa pagtudlo sa aton nga naabutan sang katapusan
nga naabutan sang katapusan sa mga panuigon. Okay, madamo gid nga salamat. Mga kauturan, tama gikatahom sang aton nga leksyon nga pagapamalandungan sa sining nga aga tungod kay nagapahanumdom ini siya sa aton sang maragtas sang mga katawhan sang Ginoo sa kapanahunan ni Moises kung paano sila mga kauturan na nakalabot sa dutang saad in the process of reaching the promised land. May mga challenges ang ina nga mga katawhan sa Ginoo kag ang ilang eksperyensya suno pa sa aton nga memory text amo ini ang aton man nga giya nga kabay kung tani hinigog mga utod nga hindi gid naton pagasuliton ang ilang hindi maayong eksperyensya nga nag-delay sa ila sa paglabot sa dutang saad. Now, sa siniga aga hinigugma nga mga kauturan, aton natalupangdan nga ang mga kasapatan nakahibalogid sila kung may ara palabuton nga linog. Tungod kay may ara sila nga instinct nga ginhatag sang Ginoo, ina nga duna nga pamaagi sa pagtukib sa palaabuton nga mga natural calamities kaangay sa linog ginhatag ina nga kinaadman sang Ginoo sa mga kasapatan kag tungod sila nga eksperyensya sang August 23, 2011 dito mga kauturan sa Smithsonian Institution of National Zoo sa Washington DC dito sa Amerika mga kauturan nagasugid ang istorya nga 15 minutes before mag-abot ang linog mga kauturan agitated, restless ang mga kasapatan, nagaurangol sila kay suno sa pagtuon ang low frequency ma-detect ang mga sound nga very very small ma-detect mga kauturan sang elepante kag ang mga kasapatan dito agitated sila, restless sila, and after 15 minutes makuturan sa ilang pag-urangol restlessness nila nag-abot ang ina makuturan nga linog. So diri aton makit-an makuturan nga kita nga makatawhan we are restless. May ara kita hindi man mapahamtang. Kag sa aton leksyon nagapakita hinigog mga utod ang aton nga human restlessness is actually a symptoms of a deeper spiritual problem because of our sinful nature. In short mga kauturan, ang aton gali nga kahimtangan ining aton nga kabalaka, ang aton gali nga mga stresses, ang aton gali nga pagkatublag sa nagkalitabo sa palibot is just a symptom of a deeper problem, and that sin hinigugma nga mga kauturan. Sir Lewin, ano ang imo nga paglantaw sa aton nga leksyon in the context ng restless and mahambal naton nga rebellion? Okay, salamat din Pastor katahom sang imo nga nahatag nga input sa introduction pala sang aton nga leksyon. But ang akon sinalantaw Pastor sa aton nga base lang una sa aton diri nga leksyon. May ara pa ko iba nga nakita Pastor Bob, pero diri lang sa aton nga leksyon. Especially sa kabuhi sa mga Israelinhon sa unang panahon. No? Ang ilang kinaiya or naandan nga kinaiya sang sila pa yara sa idalom sang pagka-ulipon. Karon nga yara na sila manugsulod sa dutang saad. Ila sa gihapon nadala ining state of restlessness. So insakto Pastor ang imo nga nahatag nga punto nga ining aton bala pagkamasako ang aton mga pagkasako hindi sa buluhaton mga bagay nga nagakatublag sa aton ini siya isa kapalatandaan sang seryoso naton nga problema espirituhanon. Okay, that's good. You stress out nga the root cause ang aton gali nga human restlessness is the problem of sin.
Nag-aton ra sir makita sa aton nga pagtuon as recorded sa Numbers chapter 1. Makita naton nga ang span, ang panahon nga gin-spend nila dito mga sobra na 2 years sa wilderness. Okay? As recorded sa Numbers chapter 1, verses 1 and 2, nga sa ikaduwa nga tuig dira sila sa wilderness of Sinai, and they are comfortable dira sa ilang pag-stay dira. And all of a sudden, siling sang Ginoo, well, you stay here for 2 years already. This is not your permanent nga dwelling place. You need to move. And then dira ila nakit-an nga ang mga katawhan sang Dios nagsugod na sila sa pag kumod-kumod. Dagit sila nagkumod-kumod despite nga ilang na-experiensyahan ang mga miracles nga ginhimo sang Ginoo. Naga-complain sila, they were provided abundant of food. In fact, hambal sa Biblia, pagkaon nga iya sang langit, halin sa langit, kag pagkaon sa mga angels. Bakit ining mga tawo naga-demand gyapon sang ilang nga comfort kag physical nila nga kagustuhanan sang ilang nga tiyan. So diri nakita naton sir nga they suffered sa nga tawag nga selective memory. Gin-exaggerate nila ang abundance of food dito sa Egypt, but forgetting sang ilang cruel experience, the horrible experience nga ila na agyan. Now, dira ato nakitaan nga when they demanded for food, and you know, as a leader, it's a great challenge for Moses, where I can find tons of food to supply this 600,000. Yan. Lalaki lang na, pastor. Lalaki lang. 20 pasaka. Yeah. Ilang leader. So 20 pasaka, say for example, ining 20 pasaka, may mga asawa, 1.2 na daan. Plus butang tabi 5 children every family. So amo na kadamo ang plakanon. So dira aton makitaan nga it's really a challenge sa leadership ni Moses. Pero dre may pamangkot dre sir nga ako nakita. Ano gid bala ang source ang aton nga restlessness? Nga hindi kita mapahamdan. Kung aton ang tawon pastor no, base sa presente naton nga kahimtangan karon kay tiibutan nato no. Ang source ang restlessness siya sang unang panahon kung ato lang tawon sa kapanahonan sang nila ni Moses. It's all about discontentment. Isa na sa ako nakita. Okay? Kung na gani sa akon ring nga nabutang note sa akon nga pagtuon sa aton leksyon, restlessness is synonymous with the word discontentment. And so sa aton man karon, kung hindi kita kontento, okay man ano nga maghandom kita, pero sa mga bagay nga dili kita kontento, ini nga mga butang among makahatag sa aton sang ginatawag naton nga state of restlessness. Isa ina sa nakita ko, pastor. Mao katahom nga punto ni mo sir no nga ang aton gali yang makaangkon kita sang restlessness, hindi kita mapahamtang tungod sang misguided naton nga mga ambitions sa kinabuhi. No? Discontentment. Pastor, I like that. Misguided ambition. Misguided. So, dira aton makitaan nga it's very detrimental gali. Of course, we are not discrediting. It's good nga may ara kita nga ambisyon because it will make us a unique person. Pero it should be in the context sa kabubuton sang Ginoo. And I like your statement now. Discontentment is associated with restlessness. Hindi kita mapahamtang. So much naton nga ginahandom nga biyan sa aton capacity, and of course detrimental man probably sa aton nga pagkabuhi Kristohanon. So dira aton makitaan sa Numbers chapter 11 nga ginpadalaan sila sa Ginoo out of their demand sila sa Ginoo do ginalimitahan yung akong power. So the Lord sent sang dako kayo nga abundant of food in terms ng quail. Kag sila sang aton leksyon sa Numbers chapter 11 verse 23, ang kadamulon sang nagtupa nga mga pitaw mga 3 feet and a half halin sa duta kadamulon. So more than enough. Sa ilang kinahanglanon, and I believe according sa verse, it took them 2 days
sa pagkatay kag sa bulag sini, and in fact ibang gani nagkalamatay tungod sa ilang nga pagkasungap-sungap sa ilang kinahanglanon. And nakita naton nga they were very demanding from the Lord out of their discontentment, as mentioned. Gintagaan sila sa Ginoo, pero nagkadulong man sang ginatawag nga unhealthy nga consequence. Now aton makit-an nga they are so demanding, kag ang ilang nga pagkumod-kumod maski ang leader gali nila sini nalatnan. Nalatnan man. In what way nga nalatnan? Aton makit-an dira sa chapter 12 nga ang context dira Sir Owen nga nagpatawag si Moses ang 70 ka mga elders. Pagpatawag sa 70 ka mga elders, requested and suggested by Jethro nga iyang father-in-law, kay ginsusugid ni Zipporah, siling nga ang akon bana halin sa aga sa magabi na siya nang settle sa mga problema, and it very taxing sa iya. So siling niya, ano mabulig mo sini Papa sa akon nga bana nga hindi siya ma-overwhelm sa responsibility. And then ano hambal ni Jethro sa iyang son-in-law, magpili ka sa mga dungganon nga mga pangulo, and he chose 70. And out of this situation, nahisa niya si Aaron kag Miriam. It seems nga daw out of the picture na sila sa leadership, and they started to complain. And as a result, anong natabo dira as a result? So the challenge, ginatawag ni bala nga they were so unhappy with what is going on, kaya doon na neglect na sila as part of the leadership. So ano ang natabo sini sir sa sini nga sitwasyon? Ano natalupangdan mo sini nga sitwasyon? So isa sini pastor no nga hitabo dire sa sini nga bahin sang aton nga lesson. Actually ang ugat-ugat ang ila lang gid gin rason nga hindi sila ganahan sa asawa ni Moses, pero ang dalom-dalom sina nga ila gid gina pamangkot, it's because the prophetic gift nga ginhatag sa pito ka mga katigulangan, no? Sa pito nga katigulangan. So kung aton makita diri mga kauturan, amo ini ang posibilidad nga mahitabo sa aton. Wala ta pa natandog kung anong natabo sa ila ni Miriam. Okay, wala ta pa natandog, pero amo ini ang mga paandam nga nasulat sa balaan nga kasulatan nga amo ni dadala sa aton nga memory text sini nga pagtuon sa sini nga simana, nga nagahatag sa aton sa pagpaandam when it comes to what? To being critical with the church leadership in all levels. In all levels. Nga diri naton mga hinigugma ano ni masarang nga may mga ginhatag ang Ginoo nga warning sa aton nga kung mahimo aton ini ano ni tagaan sing igtulupangod or aton ini mga kaabyanan ano ni tagaan sang pagtamod gid no, pagtamod ang ini nga warning sa aton sang Ginoo. So ang imo gali idra sir ginapunto gid yang kinahanglan as church members, as leader of the church, aton gid gali iya tagaan sa nagkaigo nga due respect ang aton mga pangulo nga gintangduan sang Ginoo nga magdala sang o kung magpangulo sa buluhaton. Yes, pastor no. Human as we are, may ara gid nga manghitabo sa aton. Nga somehow may magwa gid nga mga masiling naton nga ma-evaluate naton sa mga sitwasyon. Apang ang Biblia nagatudlo sa aton kung anong dapat naton pagahimuon, no? Yeah. Kundi ko malipat yara sa nahaunang Timoteo ginhan ay dira kung ano ang aton pagahimuon, kung ang aton mga leader sa iglesia, makita naton pareho lang man sila nga tawo kaangay naton. May mga bagay nga makita naton nga hindi nahimo sa nagakaigo, o kung may mga bagay man nga nahimo niya sa nagakaigo o galing hindi uyon sa imo man niya nga gusto nga paghimuon, somehow do dra nagakaano
may disagreement lang man sa pamaagi, pero sa outcome, do masiling ko, do amo lang man kay tinutuyo, buluhaton, tinutuyo, pagpauswag sa iglesia, pero somehow baya sa mga opinion, sa mga pamaagi, dodra lang kita kung usahay nagakadugayanay, no? Pero masiling na akong pastor nga, dalon sa nagakaigo, sumala sa pag hanay sa mula na kasulatan in dealing with our elders. Hambal gani, dala ka 2 or 3 witnesses. Ara gina, nahamtang kung may nakita kita nga hindi maayo. So, Dria, sa kay Miriam, kag kay Aaron, yara nagtubo. As in fact, sa nabasa ko sa sina nga chapter sang Patriarchs and Prophets, hambal dito, naging hambal sang Espiritu sa tagna, amo ang kahisa, envy. Actually, lesson nato nagkuan man envy. Nga amo ini ang nangin ugat-ugat kung sa diin nag-cause ining criticism sa among the church leaders or among the leaders sa mga Israelinon. So, okay na, Pastor. That's good, that's good. So in other words, ang root cause gali, amo tuya ang kahisa nila, nga doon nag-connect na sila. Okay? So that's a good point. So very detrimental gali sa spiritual health, kag maka-create some disintegration among church structure naton kung ang i-cultivate gali sa isa ka pangulo ang kahisa. Remember friends, nga ang becoming a leader or leadership is just a temporary assignment in a period of time. So ato na nga dumtumon gid hinigog mga utod, and ako na aton man gid nakita ang aton mga leaders nga may makapaltahan. I think siguro it's right time nga lagayan man naton sila or istoryahan naton sila sa aton observation, kag kung nag-persistent ina, then at the right time during sa aton nga constituency in a period of time, dira naton i-voice out ang aton nga natalupangdan kay again leadership is a gift from God. Pero diri nato nakita na misguided ang ilang nga pag-approach sa kay Moises tungod lang kay nakulapan ang ilang panghuna-una tungod sa kahisa nga nag-abot sa ilang nga panghuna-una. That's good. Now aton diri makit-an sa leadership ni Moises pag Sir Luen nga ara na sila sa border. Okay? Ara na sila sa border as recorded sa Numbers chapter 13, kag nagpadala ang Ginoo sang mga si Moises nagpadala siya sang 12 ka mga lampitaw, okay, mga spies, espiya sa pagtukid kung ano gid ang kanami sang duog sang Kanaan, kag nakalampot sila sa Eskol, okay, kag inang Eskol na siya, tawag siya nga Valley of Grapes. Kag ila dito nakit-an based sa record nga may ara nga grapes sila nga ginputol kag gintuwangan sang duwa ka tawo ang isa ka master sang isa ka pungpong nga ubas. I think this is very important nga gin-prepare gid sang Ginoo ang duog sa ila according sa chapter 13 verse 12 nga sa ang Eskol is a very productive part sang kanang very productive good place for their flocks. Kag sa verse 27 siling na katahom kaayo sang duog. Okay? Pero pag verse 28 nagsiling siya apa 28 dira siling niya, though it's productive but it's very impossible for us to possess the land kay ang mga tao dito higante. With that narrative, Sir Owen, with that conversation, ano yung muna talupanggan sila nga narrative? So, diri pastor, no? Kanami na tani sing ilang report. Positibo na. Pero may conjunction nga bat. So, therefore, ang ilang sugpon. So, positive ng sentence that because ang bat nga tinaga, nagkasuli. So, diri naton pastor makita sa aton nga kapanahonan man no, subong no, state of restlessness will result, isa sa ako nakita diri mga kauturan una-una, will result sa aton nga negatibo sa pagtulog. Okay, di ba?
Amo ni ako ni isa sa natalupangdan diri pastor. Probably ang ilang nakita amo ang mga bagay nga kay ti nag-doubt na sila sa pulong sa Ginoo nga ilang i-possess Mhm. ang duta. Mhm. Exodus chapter 1 ang Ginoo naghatag sa ila dra nga sang duta nga ilang pagaangkonon. Mhm. Sa kadamo sang bagay nga ginpakita sa ila sang Ginoo from day one up to the time nga they were about to possess the land. Mhm. Pero nahanaw ato tanan kag nagkamina ang pagpangduwa-duwa sa promesa sang pulong sang Ginoo kay bangod nga ang ila kay ang una kag ina sitwasyon na ara pagyapon sa ila ang mga temporaryo nga mga butang Mhm. nga ilang nadumduman sa duog sang Ehipto nga amo ini nangin resulta nga they are now doubting the promise of God that resulted to kumbaga pa a negative outlook sa sitwasyon. Okay. Well, that's good. That's good. You point out sa sina nga aspeto. So, ang ila gali, ang in short ba, Sir Owen, ang ila gali pag pangduwa-duwa sa pulong sang Ginoo, nagdulong sa ila nga nadulaan sila sa pagsalig sa Ginoo. So in other words, when we doubt the word of God, that's the beginning of our downfall. Tama, pastor. So do aton makit-an hinigog mga utod because they never walk by faith, by sight ang ilang nakita. They are looking the impossibility, they are looking in the crisis, but they are not focusing on the Christ. Nga amo ang yes, pastor, nagdala sa ila, nagdala sila from Egypt to that far. So aton makit-an dira mga kauturan nga if we doubt, let's go back sa panahon ni Adan and ni Eva, when Eve doubted the word of God, is the time na nahulog siya sa pagpakasala. So if we don't have that experiential knowledge about God, hinigog mga utod, hindi naton i-exercise ang aton nga pagtuo pagi sa mga sirkumstansya nga i-battle naton ang mga sirkumstansya nga aton nasugata by the word of God, it is impossible for us mga kauturan sa pag tubo sa bugay sang Ginoo. Now, aton dira makit-an nga sa chapter, so the good news gin present, but sila it's very impossible. Now, ang natabo dira sa Owen, sa chapter 14, nagkuha na sila, nag-instigate sila, nagdiruwas that uproar. Do gusto nila patuhuna ang apat ka mga pangulo. Ang duha ka lampitaw, ang duha ka sa espiya, kag si Aaron, kag si Moises, gusto na nila nga batuhon suno sa record, and kung wala nag-intervene ang Ginoo ining apat patay gid. Eh ara na mga bato sila kamo, but the Lord intervene, kag pag-intervene sang Ginoo didto na sapar ang ilang katuyuan sa pagbato sa ila, kag ang Ginoo naghambal sa kay Moises. Okay. Siling niya, pamatyon ko ini ang mga batinggilan nakon nga makatawhan, kag gikan sa imo nga lahi himuon ko nga bantugan kag makusog ang imong mga kaliwatan. It's no longer these people, I will exterminate them. Imo na yang nga kaliwatan sa imong kabataan, padakuon ko ang ini nga pungsod. But ano ang imo natulpangdan sina nga conversation between God and Moses, Sir Owen? So diri pastor nga hugada no, kung pagidban rin nakita before ko da magdwell sa sina nga magkanto sila imo nga punto pastor. Restlessness will result to negative outlook. Ikadua, restlessness mangin resulta sa sang ginatawag naton nga rebellion. Rebellion in a sense pastor nga hindi lang nila gusto nga patsyon ining duha ka leader, kundi may ano pa isla gusto pagid nila nga islan. Mangita sila sang isa sang leader naman agud nga magano ni magbalik sa Ehipto. Kadri siya na siling mo kagina nga ang Ginoo amo ang nag-intervene. Sa pag-intervene sa Ginoo, iyang pamatsyon ang katawhan sang ini nga mga hataraton nagrebelde sa Ginoo. So kung ato makita pastor, ang akon diri na nakita
nga sa pihak sinitanan kung papason man sang Ginoo ining nagrebuilding nga mga katawhan, nagapakita sa gihapon sa ano niya, sang iyang dako nga masiling naton nga bugay, Mhm. o grace, bugay para sa mga katawhan. Iti tugutan niya lang biya nga mag-possess sa sinang duta nga mga kaliwatan sang na madinuwa-duhaon. Mhm. Tugutan niya lang biya nga mag-possess ang sina nga duta mga katawhan nga wala nagapati sa iyang gahom. And so therefore tugutan niya nga ining mga katawhan nga pagapapason niya bangod sa ilang pagkamadinwa-duhaon, bangod sa ilang negatibo nga pagtulok sa sitwasyon, iyang tugutan nga may magatuhaw nga mga katawhan, no? May magatuhaw nga mga katawhan nga magapuyo sinang dutang saad nga ina sila mga katawhan nga iya sang Ginoo. Kag to point out pagida Mhm. ang cry out ni Joshua kag subong man ni Caleb, maangko naton ang duta kung kita nagapahamuot, kung kita nahamutan sa Ginoo. So Mhm. therefore, adto nga mga katawhan nga ipapason sa Ginoo bangod sa ilang rebellious nga behavior, bangod mga hinigugma naton nga mga kauturan, wala nahamuot, waay nahamuot ang Dios sa ila. Mhm. Pero that's good. Isa sa aspeto nga nakita ni Modera Sir Owen. Ang ako naman natulupang Danry, despite sang proposal sang Ginoo, very alluring very attractive ina nga offer sa kay Moses, pero out of humility, out of love, wala iya gin-accept ni Moses. Siya Sa Ginoo. pagina-pastor. Ya kung Ginoo, kung papason mo lamang sila sini, dalaan na lang ako. Because ang iya nga tagipuso nag-upo dito tungod siling niya Ginoo, I'm preserving actually your honor. Ang imo kadunggan. Yes. Oh, kay siling niya kung papason mo ini, ano ihambal sa mga Egyptians? Incapable ikaw. So I'm protecting your honor. So culturally katahom sang mindset bala ni Kwan ni Moses nga siling niya, I'm not aftering sang prestige, sang honor, but I am defending your honor. Ang imong kadungganan niya amo importante hindi sa akon. Though it's very attractive, it's very great, it's a great honor for me, but I didn't go into that because I want to protect your honor. Kag ina siya makuturan ano ginimo ni Moses? Nag-intercede siya. Nag-ano siya, nagpatunga siya in behalf. Oh, in behalf siya sa katawhan kag sa Ginoo siya anong patunga. Kay inang meddling, very ko na siya, sir, very dominant na siya in conflict management sa mga collectivist nga kultura kaangay sa Pilipinas. Oh, kita nato nga mi ara pirmi nga manog patunga. Kag pero ako natulupangdan pagidra sir sa sina nga sa flow sang narrative nga makita naton nga ang ina nga intercession action nga ginhimo ni Moses ga-allowed siya sang greater nga intercession nga himuon ni Ginoong Hesus. Global perspective nga ang iya nga pag intercede, it's not only in behalf of a certain group of people but for all people, nangambal sa John 3:16, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So dira aton makita ang nga ang inang pagpatunga gali portreya lamang sa dako nga pagpatunga sang aton manunubos nga amo si Hesus. Isa sila sa nakit-anak sir nga mga aspeto sa sining narrative dira sa Numbers chapter 14. I don't know kung ano pagid ang imo nakit-an sa sinagid nga kapitulo. Katahom pastor sang sina nga punto nga imo gin hatag, no? A portrayal sang pagahimuo ni Jesus Christ nga intercession. Ang ginhimo gani ni Moses, he reminded God of his promise given to him in the book of Exodus. No? Sa libro sa Exodus. Nga ginsulit niya, gipahanumdum niya ang Ginoo sang iyang kinaiya. And so, mapakita nato na Moses kapakita sang kinaiya ni Kristo. Kag subong man sa mga isa pa gid ako na nakita pastor bilang mga leader sa iglesia in all levels, we must possess not just only the meekness of Moses, the humility and meekness of Moses, but most especially the humility, the meekness of Jesus Christ. Nga amo man ang magamit naton
sa aton nga pag dumala sining mga katawhan. Well said, sir. Well said. Now, diri sa aton nga conclusive sang aton nga lesson, aton dira makita nga ang Israelites naglibot-libot dito sa wilderness for 38 years. Okay? Yes. Is it possible nga as Christians, we are also roaming around in this world nga nag-gather sa aton right away to possess that heavenly Canaan? In what aspect, if there is, sir, sa imong nga paglantaw? Sa sina nga aspeto, Pastor, no, ang aton leksyon nagatudlo gid sa aton. There is a delay, not because ang delay yara sa naghatag sang promesa, kundi ang delay bangod sa aton nga gintagaan sang promesa. So mga nagakatabo nga somehow subong sa aton kapanahonan, amo ini ang masiling naton nga pagkritisismo, hindi pagpiliugyon, ang pag-complain. These are the things nga sa kapanahonan man sang aton mga ginikanan, mga ginikanan naton sa kapanahonan ni Moses. The same things are happening right now. That is why may ara kita sa mga delays in possessing the heavenly promised land. Well said, sir. So ako pag na nakita, sir, nga ang mga Kristohanon subong nagalibot-libot diri sa kalibutan and restless ang katawhan because we are looking peace in a wrong place. Tama, in what sense? Yeah, in what sense? We are so engaged with social media, we are so engaged with materialism, with secularism, because we are looking peace and happiness in a wrong way, in a wrong person. So diri aton makita na hinigugma nga mga kauturan, if we want to have rest, the only person that we can give us rest is Jesus Christ. It's only Jesus Christ who can give us the peace that passes all understanding. Out of that narrative sa chapter 14, out of their frustration, naghimo sila sa isa naman ka defense mechanism, gitawag na nga undoing, because ginkonsensya sila nga batuhon latani ang mga pangulo na gin detail sa Ginoo. So what happens to undo the wrongdoing? Sila nga, we will organize ourselves, atakihon naton ang duta, isudlo naton ang duta without God's blessing, and that is a presumptuous faith. Naginang presumptuous faith nila nagdulong sa madamo ang kamatayon kag inang ilang presumptuous faith ato ang mga tao nga gikan sa Ehipto wala gid sa opportunity makasulod sa dutang saad except kay Caleb kay Joshua. I think hindi mga kauturan, that is a very important thing na aton dumdumon nga kung kita gali mga kauturan magpadayon sa pagpamatok sa palatukuran sa Ginoo, hindi pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, sa pangulo nga gintangdo sang Ginoo nga magadumala sa iyang hilikoton, may ara gali konsekwensya nga madawat sang tao. What is your takeaway, sir, for our lesson for today? Okay, Pastor, no, may ari lang ko diri nga mga ako ni nga nakita sa aton nga lecture na. Going back to the introduction sa aton nga lesson. Before sing natawag naton nga shaking, ang animals are restless. Restless. Your term is ano to ni agitated, di ba? Amo ta? So before the ako naman ni paglantaw, before the great shaking that will happen for the people of God, people are also experiencing restlessness or state of restlessness. So amo ning kakatabo sa aton subong. Kag katahom sa imo punto, Pastor, nga ginhatag sa imo nga wala lang dugay nga nahatag nga punto. Now we can only find the true meaning of peace, the true meaning of rest, yara lamang gid mismo sa kay Ginoong Hesus. Though we will be busy, isa lang gid ka punto nga mangin restless kita, and that is mangin restless kita sa buluhaton nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Or wala kita mangin masako. That is a positive restlessness. Now mga kauturan, insakto gid ang ginhambal sa Biblia sa Nunang Korinto 10:11. Not all these things happened to them as example, that they were written for our admonition,
upon whom the ends of the ages have come. Nga ang eksperyensya sa mga Israelites aton gabay nga ang ilang kapaltahan ini naton suliton agod nga kitagid makalabot sa aton nalambuton nga amo ang pagkahamtong sa pagkabuhi Kristohanon hinigog mga utod kag makaangkon kita sa matugtuod nga kapahuwayan sang aton mga kalag nga ginahatag kag nagikan lang gid sa aton manunubos kag manunuga nga amo si Ginisos. Ang Ginoo mga kautuhan magabenisyon sa aton sinigid nga adlaw kapalaan samtang kita dalayon nga nagatuon sang iyang pulong agod nga ang iyang Dios nun nga katuyuan matuman sa aton nga tagipusoon. Aton pangabayon Sir Owen sa pagtapos ini nga pagtuon sa isa ka pagpangamuyo. Mga muyo kita, Dios namon nga labihan kung salamat sa imo kaayos sa namon ka kinabuhi. Salamat Amay sa imong mga pulong nga nagahatag sa amon sang kasiguraduhan nga ang matudtuod nga kapakuyan makita lamang namon dira sa imo. Kabay pa o Dios, may mga bagay kami nga ginasakuan. May mga butang nga nagagamo sa amon panguna-una. May mga bagay kami nga nagahatag pag lipod sa tag-sa namon ka mga igtululok apang ginapangabay namon na may. Nga ining mga bagay nga mga temporaryo kagdutanon. Ini o Dios imo unta pagabayluhan sa pagtulok sa unahan sinang dutang saad, langitnon nga dutang saad nga ginhatag nimo sa amon. Kabay pa o Dios ang ini nga pagtuon sini nga semana. Kabay pa nga makahatag ini Amay sang kalanon sa tagsa namon ka mga kalan nga kami magapadayon sa paghimo sang imong kabubuton kag kami Amay makapahamuot sa imo. Agud o Dios sa hindi madugay magasulod kami kag magaangkon sinang imong saad sa matag isa sa amon. Madamo salamat sa imo gid nga pagpamati nga pagsabat. Ini amon ginatugyan sa mili nga lang si bugto anak nga si Ginisus ang personal manluluwas. Amen. Amen.